So guys, we are still here in Boracay and this is actually our second day, and as you can see, oh, ang ganda ng panahon, ang ganda ng beach. Hindi nakakasawang magpabalik-balik dito sa Boracay. Pakitaan ko kayo ng view. And may ginagawang sandcastle. So mamaya pwede kayo dyan mag-picture-picture. And I think 20 pesos per person, only shots. So ngayon guys, for today's video, ang gagawin natin is itatry natin guys yung hop on, hop off bus na ino-offer dito sa Boracay. Sobrang sulit yun guys. Nakita ko na siya kahapon. Yung pagdating natin ng Catban Port, may nag-offer doon ng hop on, hop off bus. Tapos binigyan ako ng map. So pinag-aralan ko na siya. And ang maganda pala doon guys ay lilibutin nyo talaga yung buong Boracay Island. Make sure lang na alam nyo kung ano yung bababaan ninyo. Tapos kapag hindi pa kayo decided na kumuha ng 1 day, 2 day or 3 day pass ng hop on, hop off, meron naman silang booth dito sa may D-Mall banda. Same rate naman din yun. Para kunyari kung dito na kayo nag-decide na kumuha ng ticket, then okay na okay lang din. So ngayon, nasa D-Mall tayo, Station 2. Nilakad lang natin from beachfront going to McDonald's. Tapos doon tayo kukuha ng ticket. Tapos papa-explain tayo kung ano nga ba yung hop on, hop off bus na ino-offer dito. Actually, nilakad natin ito kagabi nung galing tayong Halomango. Ito rin yun. Sobrang ganda ng panahon ngayon. And ayan na, yung kanilang D-Mall palengke. Sobrang lapit lang naman, siguro from beachfront, 45 minutes walk hanggang doon sa dulo kung nasaan yung kanilang kalsada. Sabi ko kagabi, nung nilakad natin ito, maraming souvenir shops dito, maraming tindahan ng mga pasalubong, may mga kainan katulad yan, may mga dessert and cafes, magkatapatan lang, tapos may mga food spa, clinic, tapos ayan, bilihan ng bisikleta, bilihan ng fruits, meat, mga chicken, pork, especially kung yung accommodation ninyo nag-aalaw magluto, pwede kayong bumili dito. Tapos ingat lang din kayo pag naglalakad kayo dito, lalo na kung papunta kayo yung beach, kasi daanan to guys ng motor, ng tricycle, ng e-trike, at saka yung mga naghahatid ng mga meat products. Ayan, nakaka 5 minutes walk pa lang tayo guys, pawis na pawis na ako. So ang tumbok nyo pag dito kayo dumaan is yung Lakeview Spa. Tapos meron dito yung Great Tanghulu ng Korea. Kaya kung gusto nyo i-try, may minute burger. Ayan, yung Lakeview Spa. Itong Jasper na to, ayan, sa gilid niyan, meron ding office yung hop on, hop off. Tapos ayan na rin yung mismong loading and unloading area ng hop on, hop off. Tapos punta tayo dito sa may McDonald's banda, sa tapat ng lake. May nakita ako actually dito. So ito guys, katabi ng ATM ng Island Souvenirs, tapos CC. Ayan lang sila, hop on, hop off bus. Ate, itong unlimited mo for 1 day, paano siya mag-work? Like, yung 1 day na unlimited, ano siya sir, kung bagawas na unlimited kayo sir, baba sakay lang kayo, kaysa nyo kasi pumunta, you can drop off anywhere you want. And then every 15 minutes po yung bus interval namin sa loading area. Okay. And then nagsastart kami sa umaga ng 5 AM. And then yung last trip namin is 9 PM. 9 PM. Yung 1 day pass mo, kunyari nag-activate or nag-start ako ngayong 12 din kinabukasan or 11:59 mamaya? Kung anong oras kayo sir sumakay, doon siya mag-start mag-activate. For example, sumakay kayo ng 12 PM and then pag the next day, 12 PM din siya mag-expire. Okay. Yung 24 hours na unlimited. Pag 2 days naman, ayun, extend naman siya. Nice. Yung kagandahan kasi dito sa amin sir, sa hop on, hop off, tipid na kayo sa pamasayan, then pwede na po ninyong maikot dito ng Boracay. Kasi kung gusto niyo naman po na magstay sa bus, wag lang muna kayong bababa. Okay. Land tour lang muna kayo, ikot lang, mga 1 hour and half. And then Buo yun, buong island. Yes po. And then kung traffic naman po, 2 hours. Okay, pwede na. Sige. Try ko lang yung 1 day na po. 250. Ito yung map namin sir, ayan. At ito po yung mga pupuntahan. Kasi yung, di ba ito yung mapa? At yung bus namin, ikot niya yung buong Boracay. And okay. nagsisimula kami sa GT Port going around from Puka. Puka is the last destination. After ng Puka, yung bus, babalik na naman pupuntang GT Port. You can see the arrow sir, the red yung arrow, papunta na.
Okay. Yung low pabalik na. Nasa inyo lang yan sir kung saan nyo gusto pumunta, kung saan nyo bababa. Kasi pag was na unlimited kayo, hawak nyo oras nyo, and then maghihintay lang kayo ng every 15 minutes ng bus interval. Tapos ilang bus ang nag-ooperate? Madami po kaming bus. Nasa 13-15. 13-15. And then the back of the map sir, like this. Pag kumain kayo dyan, makaget kayo ng 5 or 10% discount, and then show your card when you eat, and also inside in the mall because this is the partnership of the company. Ito yung mga loading and unloading namin sir. May mga sign na hapon yan. Okay. Pero yung loading namin, pag walang sign, ito yung second na yung may factor. Ito yung naghinto yung bus kasi ito yung loading. So pwedeng magbaba kahit saan? Kahit saan nyo po gusto bumaba. Kasi yung bus namin madami yan, paikot-ikot lang. Okay. So paano yun? Sasabihin ko lang? Or... Opo. Pagsakay nyo po, sasabihin lang po ninyo na kasi tatanungin naman kayo ng conductor na sir kung saan kayo bababa. Yeah. Yung ano lang kasi dito sir, tipid kayo sa pamasahe. Tapos aircon pa? Aircon pa yung bus namin. Kaya maganda talaga sumakay sa half on half off. Okay, sige, kuha ko ng 1 day ate. And then yung card na yan sir, huwag niyong iwala sir ha. Okay. Kasi 1 year yung validation ng card. Nice. Pwede siya ma-extend to renewable. Okay. So ito kunyari, next time bumalik ako, And ito na rin yung reload na papakita ko, reload na lang. Kung gusto niyo sir, for example, di ba nag-avail kayo ng 1 day, 250 unlimited ride. And then na-expired na yung unlimited ride nyo. And then gusto nyo ulit mag-extend na unlimited ride. 200 na lang yung mababayaran nyo. Nakaless na kayo ng 50 pesos dahil may card na kayo na 50 na. Kasi yung card na yun, yung 50 pesos. Okay, good. First time to try the half on half off around Boracay. Si ate, anong name ate? Diana po. Diana. Diana Subiri. Enjoy kayo sir. Thank you ate. Doon tayo sa simulang station guys. Tambisaan Beach. Nasa around 13 to 15 buses guys yung nag-ooperate all at the same time. Doon sa half on half off bus. So ito meron dito loading and unloading area guys. H7 which is yung Jasper. Which is yung Jasper. And actually guys, kung ayaw nyo naman mag-hop on hop off, merong mga public e-trike transport na 15 pesos per head. Pero kung ayaw nyo naman, gusto nyo ng private, meron din naman tricycle, mga nasa 100 pesos. Tapos sabi ni ate, ang waiting time is nasa 10 to 15 minutes. May dumaan na kasi kanina. So maghihintay lang tayo dito guys. Provided by Southwest Tours, Klook. And by the way, kung gusto nyo kumuha sa Klook guys, you can use my promo code Mark Paragas and you will get an instant 3% off sa mga activities and 5% off sa mga hotel. Ito guys yung Jasper, kung saan tayo kumain kahapon. Yan yung isa sa mga murang karinderya o resto dito sa Boracay. Kung gusto nyo makatipid, mga typical karinderya type food. Tapos dinudumog yan guys during lunch time at saka dinner time. Mura yan, may libre yung sabaw. So yun nga, sabi ni ate, ang advantage ng hapon hop-up is malaking tipid. Lalo na kung gusto nyo mag-land tour, yung DIY land tour within Boracay Island. Aircon by the way, and ang cons lang na nakikita ko is yung waiting time na 10 to 15 minutes waiting time guys. Tapos marami rin ditong habal-habal. Hindi lang sa atin guys. May mga habal-habal dito na go-offer kung saan nyo gustong pumunta. O diba, napaka-convenient kasi sobrang dali lang naman. Sobrang magkakalapit yung mga attractions dito sa Boracay. Una natin pupuntahan, doon tayo mag-start sa Tambisaan Beach. Para pakita ko sa inyo kung ano yung mga pwedeng puntahan dito. And by the way guys, pwede nyo i-scan to, itong QR code na yan. Tapos sabi ni ate, makikita nyo na daw live kung nasa na yung mga bus. Lalo na kung nyari kung naghihintay kayo dito sa mga loading and unloading area, makikita nyo na kung malapit na. A few moments later. So nandito tayo guys sa Tambisaan Beach. Parang pinaka station 0 ng half on half off. Sobrang ganda ng dagat dito at walang lumot. Kung hindi nyo alam guys, dito kayo sa Tambisaan Beach magla-lunch buffet if ever nag-avail kayo or nag-book ng island hopping. At isa rin to sa mga pupuntahan niyo kapag nag-avail or nag-book naman kayo ng land tour gamit ang e-trike. Check natin dito kung ano meron.
So guys, so parang dating bahay ito. Hindi ko alam kung ano nangyari, pero ayan, wala na siya. Skeleton na lang. And look at this, oh. Ang ganda ng tubig. Meron siya parang dock. Ayan, oh. Ang cute. Ang sayang naman kung ano nangyari dito sa bahay na to. Ikutin lang natin tong bahay na to. Nakakatuwa. Ayan siya guys, parang kusina. Tapos may area dito. Mga parang pinaka-viewing ano na niya, viewing deck guys. Ang cute oh, ang ganda. Sarap maligo dito guys. So we're done here guys sa Tampisahan Beach, yung pinaka station 0 ng hop on hop off. Yung beach. Tapos dito yung loading and unloading area ng hop on hop off. Diyan ba yung may buffet kuya pag nag-island hopping? Yan ba yan? Yan. Sige, mukhang yan nga. So ito guys, so may nag-island hopping. And maganda pala dito kasi doon lang tayo nagstay last time sa may kainan kung saan yung lunch buffet. Pero pwedeng maligo pala dito. Ang ganda ng dagat. Wala masyadong lumot. Unlike doon sa Boracay mismo island, sa mga station 1, 2, 3, yung mga lumot na. So dito wala siyang yung pinaka signage, pero maghintay lang kayo dito. Ayan, ang ganda ng background ko. Sulit to, yun nga lang, ang cons lang ng pagkuha nitong hop on hop off is maghintay lang talaga kayo ng bus na dumating. Unlike dun sa mga public e-trike, sakay lang kayo tapos baba. Ayan guys, don't forget na pwedeng maligo dito. So hindi na tayo nag-try maligo kasi marami pa tayong pupuntahan. And nakita nyo naman yung mga babies natin. Balik tayo dito, baka biglang umikot yung bus, hindi tayo makita. So yung next station dito guys ay Jettyport, pero hindi na tayo pupunta doon. I-skip natin muna yung station na yon kasi alam naman na natin kung ano meron doon. Pero just in case sa mga hindi nakakaalam, yun yung pangalan ng port na bababaan ninyo kapag sumakay kayo ng bangka from Katiklan Jettyport. While waiting sa bus guys, doon pala sa map na ibibigay sa inyo, merong QR code doon na pwede nyo i-scan at makikita nyo kung nasa na yung mga bus. Live tracker siya para at least may idea kayo kung malayo or malapit na yung bus. Wait natin. Ayun na nga. Ayun, galing guys. Yung tracker niya talaga is live. Nagpa-vlog ka, sir? Gusto sa'yo try lahat eh. Kung ano yung malapit lang na attraction. Nakapunta ka ng Macron? Hindi pa. Saan yun? Next trading ko. Yung may dadaanan niyo? Yes. Ano page niyo, sir? YouTube. Sa YouTube. Sure ka lang, sir. Dami ng followers, sir. Ano pangalan mo ate? Pauline. Pauline? Yes. Shoutout, sir. Pauline Luna? Pauline Luna? Pauline lang. Pupunta mo yung mangrove, sir. After your mangrove, sir, Bulapo. Bulapo Beach? Hindi pa. Yung susunod? Yes, sir. Tapos Venus Rock. Tapos Venus Rock, Dineway. Ano last ko? Puka? Puka. Yes, sir. Dito nga. Diretso na kayo, sir. Tapos dito ng guest Sana. beside it. Yes, Thank you. Thank you po. Wait lang, sir, ah. Thank you ate. Okay, so guys, bumaba tayo ng Dax Trading, yung H3B ng hop on hop off. Tapos pupunta tayo sa Mangrove Park. Ayan guys, so yung Dax Trading. Ayan. Ito siya. Hello. Ayan siya. Dax Trading. Shout out kay Ate Pauline. Isa sa mga staff ng hop on hop off. Init. Tabi muna tayo. Kaya saan yung mangrove? Dito raw. Pwede kang ikot din raw. Dito? Ay, natin lang. Ha? Natin lang. Hindi. Lakad lang. Thank you ah. Sa mga oras na to guys, alam kong mali yung tinuro sa akin ni Kuya at sobrang layo kung dito ako dadaan. Well, gusto lang ni Kuya na sumakay ako sa kanya at ihatid niya ako. Pwede naman kaso DIY nga tayo, di ba? So ang ending, nagtanong na ako sa mga bata. Basta papunta Mangrove. Mangrove Park. Sige. Thank you. Doon. Thank you.
So guys, kung magdi-DIY kayo, again, ang baba nyo sa may Dax Trading, tapos papuntang Mangrove. Itong daanan na to na dinaanan natin, may road closure sign. So kapag naka-land tour kayo na may e-trike, hindi pwedeng dumaan dito. Sa kabilang side kayo. Pero kung DIY nga lang kayo, pwedeng lakarin going doon. Tara guys, oh, merong sakura. Cherry blossom ng Boracay. Taray, oh. Guys, oh, cherry blossom ng Boracay. Peace. Charot lang. Bougainvillea lang. Tapos, kung saan kayo bumaba kanina, yun sa Dax Trading, doon din kayo sasakay kung gusto nyo pumunta ng iba pang station ng hop on hop off. And ang sabi ni ate, after ng Mangrove, ang next attraction is yung Bulabog Beach. So yun yung pupuntahan natin na malapit na actually siya sa D-Mall. Pwede mo siya lakarin guys, going to Bulabog Beach. Siguro mga 6 minutes walk. And since naka-DIY tayo, ayan, huwag tayong umarte, kakalakad. And by the way, okay lang itong ginagawa natin guys kasi mamaya magdi-dinner tayo, buffet dinner. O huwag kayo sa may Station X, sa may Laud Restaurant, sa may U Hotel. Okay, so we are here. Siguro from there sa Dax talaga. Iba ang Dax, Dax Trading guys, siguro mga 5 minutes walk din going here sa may Mangrove. Ito yung tatawag nila Mangrove Park. And again, kapag kumuha kayo ng may daanan pala kasi talaga dito. Ayan oh. So may daanan pala kasi talaga dito guys. Kaya yung mga gustong maghatid or may land tour kayo, dito yung daanan. Tapos lakarin lang natin, nandun yung Mangrove Park. Yan, kung saan kayo makakita na maraming naghihintay na tricycle or mga van, yan yun. And guys, aside from e-trike, pwede rin kayo mag-rent ng motor kung gusto niyo. I'm not sure lang kung magkano kayo magdadrive or kung gusto niyo rin may mga habal-habal dito na sila yung magdadrive sa inyo going from one place to another. So guys, ito na yung tinatawag na Mangrove Park. So kung naalala niyo yung Bohol natin, nakakapag-experience naman tayo ng mangrove. So ganito din siya. Pero maliit lang to guys. Yung sa Bohol kasi is more on 500 meters bamboo walk. Mangroves, more on mangroves. Ayan. Tapos pwede kayong picture taking. And ayan, protect Boracay, preserve the mangroves, plant a tree today. A project of Tanduay. Roots for Boracay. Check natin kung ano pag meron doon. Pero pwede na kayo mag picture taking dito guys. Yun nga lang, pag maraming tao dito, gawa na lang kayo ng paraan kung paano kayo magpapapicture. Oh, tapos kung gusto niyo namang mag-donate, ayan, tip box, mangrove maintenance. Kasi libre lang dito guys. So nasa sa inyo na yun kung gusto niyo mag-donate. And syempre bawal gumawa ng kalokohan kasi may mga CCTV around the area. So yun lang guys, paikot pala siya. Ayan, ito yung exit. Pwede kayong mag-entrance din dito. Tapos ayan, meron siyang space dyan na overlooking, parang view deck. Pero baba lang naman. Pwede kayong mag-picture-picture. And then, ang maganda dito guys, kapag nag-land tour kayo, yung mismong driver ninyo, yung driver ng e-trike, siya rin yung magiging photographer nyo guys. Ayan, katulad si Kuya. Ganun lang siya kaliit. Again, kung gusto niyo pumunta dito, using the hop on hop off, Dax Trading ang bababaan. So syempre, maganda naman yung place, maganda yung lugar. Maglagay tayo kahit 20 pesos. So ang gagawin natin ngayon, balik tayo ng Dax Trading guys, para doon tayo sasakay going to Bulabog Beach. So yun daw yung next na may attractions. Ayan guys, may bilihan dito ng mga sombrero sa labas. Tapos doon tayo pumasok kanina. So tara, balik tayo ng Dax Trading. Malapit lang naman, tsaka mahaba pa naman yung oras natin. A few moments later.
So guys, we are back sa Dax Trading. So ngayon, kung wala kayong makita mga loading and unloading signs ng hapon half off, dyan sa mga ganitong pa-curve, yung parang lay-by dito sa Boracay, dyan lang kayo maghihintay nung hapon half off bus. So dito muna tayo sa lilim, and then saka na lang tayo pumunta doon kapag meron na tayong makitang bus. And sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo namang mabilisan, pwede kayong sumakay ng mga e-trike, 15 pesos, kung saan kayo pupunta, tapos 100 pesos pag special. Pero depende pa rin yun sa layo, guys. And alam nyo ba guys, na yung ginagawa nating DIY land tour, kapag nag-rent kayo or nag-book kayo ng e-trike with guide sa land tour, usually nag-range yung price dyan from 500 to 600 per hour, and minimum pa ata 3 packs and up for that price. Time check guys, it's 1:50 PM pa lang. So tama itong ginagawa natin, magpakapagod tayo, magpakagutom tayo kasi mamayang gabi naka-reserve tayo for dinner buffet sa may U Hotel sa Laod Restaurant. And if ever gusto nyo ma-experience yung dinner buffet ng Laod Restaurant, make sure na you contact them a day before kasi fully booked sila most of the time. And alam nyo ba, nagbabalak actually ako mag-rent ng motor dito to do your own land tour, pero hindi na muna para ma-experience naman natin itong half on half off. And did you know guys na sa ilang beses kong paulit-ulit dito sa Boracay, ngayon ko lang na-experience ng half on half off. Nakikita ko siya sa mga vloggers sa TikTok, sa YouTube. So ngayon tinry na natin kasi na-curious ako. So at least may pakita ko sa inyo kung anong meron. So actually ngayon pa lang napapansin nyo na though convenient siya tsaka aircon, yun nga lang maghihintay ka lang talaga ng bus. So regardless guys kung may card kayo or wala at gusto nyong sumakay ng bus, pwede at dito na lang kayo magbabayad through GCash, Maya, or pwede rin namang cash. 50 pesos per head, fixed rate ng fare kahit saan kayo bababa. So welcome guys to Bulabog Beach, and did you know na isa to sa mga beach attractions na wala masyadong tao. Sobrang tahimik dito at marami lang kayong makikitang turista na pumupunta dito para mag-pictorial. Isa sa mga water activities na ginagawa dito ay yung kite surfing, at andito rin yung famous na coconut leaning tree kung saan marami nagpupunta para mag-picture-picture. At isa rin yun sa mga attractions na pupuntahan nyo kapag nag-rent kayo again ng land tour at yung inyong guide ang inyong magiging photographer. So ito lang siya. Let's have a 360 view. So ito yung famous na Boracay side. I love Boracay. Ayan, konting tao. Ayan, pwede kayong maglatag dito guys ng baling, mga sapen. Ayan. Tapos yun yung mga water activities. Sobrang ganda ng panahon talaga. Nagiging Boracay vlog tayo. I mean, nagiging Boracay daily ang peg natin. Pero guys, ang ganda oh. Tapos may mga bahay doon oh. Bahay ba yan or resort? Not sure ha. Pero look. Ang tahimik ng tubig dito guys. Ang tahimik ng dagat. And then, iilan lang yung mga turista na nandito. And again, from D-Mall na McDonald's, it will take 6 minutes walk going here. Sobrang lapit lang. Gagawin lang natin, maghihintay lang ulit tayo ng half on half off bus going to our next destination. So guys, bali ang next attractions from here is yung Willis Rock sa H13 station ng half on half off bus. Pero i-skip na muna natin yung guys dahil may isasama na naman natin siya sa iba nating vlog. So for now, from here sa Bulabog Beach, tatalon muna tayo going to the New Coast or yung Keyhole na isa pa sa mga attractions na pupuntahan nyo kapag magla-land tour kayo. And guys, add ko na lang din na may options din kayo magstay dito dahil marami ring accommodations na in-offer dito at marami ring kainan. A few moments later. So welcome guys to Boracay New Coast. Ito yung sa may Keyhole. And tips ko na lang guys na kapag maghahapon hop off kayo, ito yung map ulit natin. Check natin ha. So kung napapansin nyo dito, nasa H17, New Coast, Keyhole, Savoy, and Belmont Hotel. Kapag may nakita na kayo na H17 guys, yung New Coast, huwag muna kayong bababa. Kasi dadaan pa yun sa Savoy, dadaan ng Belmont, tapos ang last is yung Keyhole, which is ito. Makikita nyo naman siya guys. Makikita nyo naman siya guys. Sa malayo pa lang, yung Keyhole. Maraming tao. Ayan guys. So. We are now approaching Keyhole. Tapos, kung saan tayo bumaba, dyan lang guys, dyan kayo mag-aabang ng half on half off bus going to Puka Beach. And sabi ko nga, yun yung ating last stop after this.
Yan, pag pupunta kayo dito, either mag-wear kayo ng sunscreen or magdala kayo ng umbrella or puno. Ay, puno. Umbrella or sombrero. Ayan, maraming tao, maraming nagpa-picture doon. And don't forget to wear your beach outfit para hindi kayo mukhang mukhang ewan pag nagpunta kayo dito. And guys, kapag nag-beach kayo, yung nagbabala kayo mag-beach tapos takot kayo magpainit, ano to? Dapat hindi. Kapag nag-beach kayo, alam nyo na yan, part of the beach experience, yung mangingitim talaga kayo guys. Kasi kung mag-iinarte kayo na sobrang init, hay nako, huwag na kayo mag-beach. Char. So may gardenia dun guys. Hindi ko lang alam kung bakit meron. I'm not sure kung pwedeng pwedeng puntahan. Or baka okay. So guys, hanggang dito lang. So I'm not sure kung bakit close. Pero close siya guys. So hanggang dito lang. Pero tanaw mo naman yung keyhole. Ayan siya guys. Yung tinatawag na keyhole. Ayan. So pwede kayo mag dito. Tapos meron ding viewing deck. So yun lang siya guys. Ito na lang. Tignan natin. Kung may mga nirent kayo, van kasama ng land tour, ayan, pwede hanggang dito. Ano ba? Yun lang siya. May harang siya kasi. So hindi ko alam kung bakit. So ngayon, let's go to our last stop, which is Puka Beach. So maghihintay ulit tayo ng hop-on-hop-off bus kung saan tayo bumaba. Siguro guys, kung pupunta kayo dito, yun lang naman siya. Walang kakaiba. Yung parang hole lang, literal na keyhole. So huwag kayo mag-expect na may wow effect dito. Tapos ganito kainit, for sure iba sa inyo mag-iinarte na sasabihin nyo nag-review agad. So by the way guys, dito sa keyhole pwede nyo na siguro itong skip. Pero kung gusto nyo makita, ayan, sige, puntahan ninyo. Pero kayo mag-iinarte na yun lang, yung mga ganong comment. Medyo tiring kung magla-land tour kayo. Kahit sabihin natin naka e-trike. Mainit kasi, kaya nakakasama sa pagod yung init. Tapos don't forget, syempre, magdala kayo ng tubig para always hydrated. Kung gusto nyo magpayong, then magpayong kayo. Kung ayaw nyo mainitan talaga, ayaw nyo maarawan. And so we are back here sa parang starting point. Pwede rin pala kayo mag-ATV guys. Ayan o. Kaya magkano renta ng ATV? Ha? 1.5 po. 1.5? Oras yon. So ito guys, pwede pala kayo dito. Pag nag-arekala kayo ng ATV, ayan, pwede na kayong mag-park dito. Tapos napunta nyo kay baby Char, napunta nyo doon sa keyhole. Okay, so hintay lang tayo dito ng bus. Medyo malilim naman sa part na to. So nice. And then last stop natin is Puka Beach. A few moments later. So guys, our last stop, Puka Beach. And as you can see, marami ng souvenir shop dito guys, sa labas pa lang ng bago mag Puka Beach. And ayan, hindi na pwedeng lumagpas dito yung mga e-trike, mga van. Tapos doon tayo bumaba kanina. So lalakarin lang natin siya from here. Ayan na, marami nagbebenta dito. And I think mas mura ang mga souvenirs dito guys. Ano to kuya? Proven po, chicken. Magkano dito? 14 minutes. ₱40. Proven. Marami rin bilihan dito. Juice, fruit shake, mga souvenir shop. Ayan, going back. Kumain muna kasi tayo. Pero medyo bumalik na yung energy natin kasi may laman na yung tiyan natin. And by the way, hindi pa kasi tayo nagla-lunch. So time check, it is 3:45 p.m. And ayan, we are now approaching Puka Beach. And don't worry, maraming kainan dito. Maraming souvenir shops sa mga pasalubong. Pero sabi nga nila, hindi ka nagbakasyon para bumili ng mga pasalubong sa mga kaibigan mo. Char. So ayan, may mga kainan, may mga bilihan ng mga halo-halo, buko juice, fruit shakes, at marami pang iba. So last time na nag-Boracay tayo, nag-island hopping tayo guys. Tapos yung last stop is Puka Beach din.
Tapos marami ditong nag-offer ng crystal kayak for as low as 100 pesos guys. Yan, medyo mahaba to ah. Ayan, merong sandcastle. Merong sandcastle. Unlimited shots, I think 20 pesos. Or meron kasi ako na experience guys, ano lang, parang donation lang. Then yun na. Tapos guys, ang gustong gusto ko yung ganun no, nagkakayak papunta sa Sigbin Cave. Tapos yung mga nag-o-offer nun guys, yung mga Sigbin boys, ayan, sila dyan. Tapos itong view, ang ganda ng panahon, ang ganda ng araw. Tapos ayan guys, yung mga crystal kayak ko. Ayan, may mga nag-crystal kayak. Pwedeng mag-volleyball dito. Ayan yung mga activities na pwede nyo gawin dito guys. Punta ng Sigbin Cave, mag-picture sa may sandcastle, mag-volleyball, mag-crystal kayak, maligo, ang ganda ng water, and look at the view. Diba? Tapos maraming kainan dito, ayan. Yung mga kainan, medyo malawak pa to guys ha, pwede pa kayo maglakad hanggang doon. Pero kung napanood nyo yung Boracay natin na island hopping, kung papanoorin nyo ulit siya, yung sa last part, nag-Puka Beach tayo, yun yung magiging view ninyo. Tinatamad maglakad. So anyway, wala naman masyadong pupuntahan doon, mga ano lang. Yan, beach na rin. Pero kung gusto nyo kumain dito, pwede. Kung gusto nyo bumili ng pasalubong. And again guys, I heard na mas mura dito yung mga pasalubong compared to sa may Station 2 na mga souvenir shops. Ayan. Tapos may ginagawang resort guys, so hotel. 'Di ba? Mismong may direct access na sa Puka Beach pag natapos na 'yan. Ayan. So doon lang, medyo malawak pa 'yan. Pwede kayo maligo doon. Tapos kapag mag-island hopping kayo, yung baba ninyo doon banda. Tapos kung gusto nyong lakarin, kumain dito, ayan pwede. Pero kapag nag-island hopping kayo guys, may 30 minutes lang kayo mag-i-stay dito kasi ito na yung last stop ng island hopping ninyo, yung Puka Beach. Kung ayaw nyo naman mag-island hopping, sobrang dali lang pumunta dito. And this is the view again. Ayan yung mga kayak guys, pwede kayo mag-kayak. May crystal kayak. Ayan, pwede rin kayo mag-rent ng mga salbabida. Sila ate. Medyo mahangin dito guys. Okay na okay dito. Ayan kay kuya. Shout out. And ayan, so again, this is our last stop sa paghahapon hop-up bus experience. Pinakita ko sa inyo kung ano yung mga attractions na pwede nyong puntahan na malapit dun sa mga loading and unloading area ng hapon hop-up bus. And ito yung kanilang last stop ng Puka Beach. So pwede kayo magpahinga dito guys. Pwede kayo magpang-abot ng mga gabi kung gusto nyo. Pwede rin kayo maligo kung marami pa kayong time. Why not? Okay, so we're done here. Balik na tayo dun sa ating drop-off area. So we're back here guys sa D-Mall. So from Puka Beach, naghintay tayo ng hapon hop-off bus ulit going here sa D-Mall. Dito tayo nagpa-drop off. And currently it is 4:30 PM and balik muna tayo ng resort or ng hotel. Pahinga, tapos banlaw kasi grabe yung pawis natin for today's video. And magpe-prepare din tayo para mag-dinner buffet sa Laud Restaurant sa Mayu Hotel, Station X. Nakakapagod siya, pero actually yun na yun eh. Nakakapagod yung lakaran kasi nga yung bus may mga part doon na hindi naman maghahatid talaga doon sa pinaka-attraction, kundi lalakarin nyo pa rin. Tapos mainit. Always make sure na may tubig kayo kasi nakaka-dehydrate yung init. So guys, yan, finally we are back here sa ating room. At ang init. Tignan nyo pawis. Grabe yung pawis ko. O diba, sakto, gutom much. So anyway guys, we are done with our hop-on, hop-off bus experience. And again, first time ko na-try. Kahit paulit-ulit ako or pabalik-balik ako dito sa Boracay. First time ko siyang tinry kasi nga nakikita ko na siya sa TikTok, sa YouTube, may mga gumagamit. And sorry ayan, pawis-pawis pero okay naman tsura natin. Ayan. Kasi ang lakas ko uminom ng tubig para stay hydrated. Tapos parang lumalabas siya. Dinadaan ko siya, parang lumalabas siya as pawis. So anyway,
yung ating experience sa hapon half off, yung mga pros muna tayo. Aircon, buong island ang malilibot nyo. And then, you don't need to show any cash. Nagamit kayo ng card. So, ito siya. You have the option to purchase a single journey card. 1 day, unlimited. 2 days or 3 days, unlimited. Ayan. Mababait yung mga staff. Tapos, unlimited rides. Siyempre. Ay, di pala ito. Bakit to? So anyway, ang cons naman natin is waiting time. Kasi kunwari parang tapos ka na sa isang attraction. Aabutin yan ng 15 to 20 minutes. Other than that, worth it naman. Worth it yung ginawa natin. Nag-land tour kasi tayo. DIY land tour gamit yung hop-on-hop-off bus. Pero may option naman kasi kayong mag-hire or mag-rent ng e-trike with driver and photographer na rin. Kung gusto nyong ihahatid talaga kayo dun sa mga specific attractions na kasama dun sa land tour. Kasi meron ditong land tour na tinatawag na tour din dito sa Boracay na ino-offer dito. E-trike ang gamit nyo or van. Depende kung marami kayo. And then, yun yung mga pupuntahan nyo, yung mga pinuntahan ko. And kung hindi naman kayo magla-land tour guys, tapos nandito kayo, marami kayong gustong puntahan from Cagban Port going to Puka Beach, I think worth it siya. Kasi yung hapon-hapon is more on sa pinaka-highway lang. Sa mismong main road lang. Diba? Ang dami nating napuntahan. From Tampisahan Beach, going to Mangrove Park. Tapos pumunta rin tayo ng Bulabog Beach, Keyhole. Pumunta tayo ng Puka Beach. Pero marami pa actually guys. Pwede kayong bumaba ng Astoria, pwede kayong bumaba ng Willis Rock, pwede kayong bumaba ng Two Seasons, pwede kayong bumaba ng D-Mall, ng Cagban Port. So yan, marami pa. Worth it yung mga dadaanan ninyo. So I hope guys na-enjoy nyo yung ating DIY tour with hop-on-hop-off bus. And kung nagbabala kayo, madali lang siyang gamitin at saka worth it. Siyempre, we're still here in Boracay and we are going to spend more I think 3 more days here in Boracay. Marami pa kayo pwede ipakita sa inyo. And kung naligaw ka at sinearch mo lang tong title natin na hop-on-hop-off bus, tapos natuwakan mo sa pinakita natin, then mag-subscribe ka na sa aking channel, Mark Paracas Official, and hit the notification bell para update kayo sa mga upcoming travel vlogs natin. Travel lang na travel guys hanggat kaya. Huwag niyong hintayin yung time na hindi nyo na kaya mag-travel because of your age or kung ano mang pwedeng mangyari. Mag-travel lang kayo and use that to unwind, to chill, kasi nagtatrabaho tayo ng 5 days a week. Meron pa nga dyan 6 days a week. Treat yourself because more travel, more fun. See you on my next travel vlog. Peace!